Hey, Merry Christmas mga kaibigan. Ah, Special greetings ko kay Mr. and Mrs. Carlos and Anita Alaw sa Squamish, Washington. Salamat sa inyong panunod sa akin. Again, Merry Christmas sa inyong dalawa. Okay, pag-usapan natin ngayon ang post ang balita ngayon. Title, Tumakbo sana ulit si Ted Filon. Ito ang tahasang Christmas wish ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na muling umani ng atensyon matapos niyang banggitin ang pag-asang babalik sa electoral arena ang veteranong broadcaster na si Ted Filon sa 2028 elections at muling haharap sa mga Romualdez sa Leyte 1st District. Sa gitna ng Kapaskuhan, hindi na paligoy-ligoy si Atty. Guanzon ang kanyang pagnanais. Ang wish ko ngayong Pasko ay magpasyang tumakbo ulit at muling talunin ni Ted Filon ang mga Romualdez sa Leyte 1st District sa 2028 election. Okay. If my memory serves me right, 2001, tinalo ni Ted Filon ang mga Romualdez sa 1st District ng Leyte. So, naka 3 years as congressman si Ted Filon. Kaya lang first time in history ata yun na mayroong hindi politiko wala lang, basta pumasok lang si Ted Filon. Kasikatan pa niya noon, yung nasa ABS-CBN pa niya, pinapanood palagi yung programa na ano ba yun? Hoy, gising! Sa kanya ba yun? Tama ba yun? Pinapanood ko palagi si Ted Filon. At nanalo nga siya. Kailang after that, wala na, hindi na siya bumalik. Siguro nakita niya kung gaano kabulok ang political system sa ating bansa. Kaya, wala na, hindi na. So that was 2004, no, umalis siya. So 20 years na. Ano, sa tingin niyo, mag-grant ba ang Christmas wish ni Atty. Guanzon? Parang Cara David ba? Yung kanyang birthday wish. Oh, naka 3-0 na daw siya 3 points. Basta may 3 politiko nang pumanaw mula nung nag-birthday wish si Cara David. Ito naman, Christmas wish ni Atty. Guanzon. Ako, saludo ako dito sa Ted Filon na ito. Walang pagbabago, may prinsipyo talaga. Isa na lang siya sa mga mangilan-ilan na mga mainstream media journalist na taong bayan ang kanyang loyalty. Hindi kung kani-kanino, kung ano ang masama para sa taong bayan, binabatikos niya. Ano ang mabuti para sa taong bayan, pinupuri niya. Wala siyang kinakampihan. Paminsan-minsan, binabatikos din ang mga Duterte. But most of the time, Marcos, binabatikos niya. Kasi nga, sa dami ba naman ng kapalpakan ng Marcos Jr. administration, kaya nakakatuwa na mayroon tayong Ted Filon. Okay. So, granting na tatakbo si Ted Filon, kaya ba niyang talunin ng mga Romualdez? Kung ako ang yung tatanungin, yes. Kasi nasa at its lowest na ngayon si Romualdez. Marcos Romualdez, napakababa na ngayon ang popularity nila. Ano ba yung voters preference survey ng WR numero? Nasa ano lang 8%, 0.8% lang ang pumili kay Romualdez sakaling tatakbo siya na presidente.
Kaya wala na ang iplinofloat na pangalan na ngayon para tatakbong kandidato ng Marcos Camp sa 2028 ay si John Vic Remulla na. At nagsalita na si Secretary Remulla, John Vic, na it's a possibility but no decision yet. No final decision yet. Kasi tingin ko hindi na makakabangon si Martin Romualdez sa kinasasangkutan niyang mga issues ngayon tungkol sa korupsyon, lalo na itong DPWH sa budget insertion. Excited na akong makita ang mga pangalan yung mga nakalista doon ng mga proponents. Ay nako, taga Malacanang, ang dami. Yung akala ko kasi taga Congress lang ang may budget insertion. Nako, ang laki pala. 285 billion mga non-lawmakers. Sabi ni Congressman Libeste, mga taga Malacanang, mga cabinet secretaries, undersecretaries, kanya-kanyang singil. Balik tayo dito sa issue. Sana ako, gustong-gusto kong tatakbo si Ted Pailon ngayong 2028. Pilisa, plus kita, luod na kaayo mga Romualdez o Marcos. Luod yung nakakadiri. Nakakadiri. Ryan Alijo. Son Tibuli. Tama, Ted Pailon is much better. Winning line, sure win. Nasabi ko na ngayon. Dor Adab, yes, that's a very good idea. Wilfredo Bautista, Ted Pailon, run. Magna summa cum laude, yes, go, Ted Pailon. Ben Rencia, talo na si Romualdez dyan dahil mas malakas si Ted Pailon. Correct. Teresa, paano pa? Bakit hindi na lang ikaw? Nung una, sinasabi ni Attorney Guanzon na magparehistro daw siya na botante sa Leyte. Kaya lang mahirapan siya kung siya doon. Mabuti si Ted Pailon dahil nagawa niya na noon 2001. Tinalo niya ang mga Romualdez sa Leyte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot na gyud. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gyud ni sila karon. Linsin, lansang, hero. So kompleto among gihatag sa iya. Bawa na yan. Ada oh. Nama bikin dia. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og do na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud ni inaanay sin nga natapos panalangin. Maine kay pagbuot ni sa tas antingaling nga maabot ang among pangandoy. Kinabuhi.
Oh, so Kamo lang pang kamot, wala di mahimo. sumuna ni ang itsura sa mao nga panimalay ilang angkol ug ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod. Nga silupin lang gyud in town. Mong balay, o payag biyay. Muna among kayutang, Muna ni ang ilang kahimtang ilang ante. in town, among atop, Ilang kaldero isa ra ka buok. wala yun. At yun kaya sa Ginoo nga, naara yun nakaabot sa amo nga tabang, nga wa namo damha nga, karong adlaw yun. Mm. Naara yun di ay naluoy sa amo nga, sa amo kaimtang, na ani, adlaw ito, mga itaw-itaw na. Salamat kayo te. Salamat